Sir, natapos na natin yung body mass index, gayon din yung physical agilities at syempre tuloy-tuloy na yung iba dyan kumakalusot. Lalo na yung medical, neuro, drug test, sir. Sir, baka sa dami ng mga dumaan sa inyo na mga police applicants ay baka mabigyan mo ng tips, sir, para sa, syempre ko rin, sir, sa final interview, sir. Yan. Anong dapat nilang pagandaan? Ganito nga Mao, no? Ang para lang sa update, lumabas na yung result ng neuro ng attrition quota kanina. So, magpo-proceed na sila sa medical, tapos may schedule sila ng 15 o hanggang 17 sa final interview, attrition quota. Ang regular quota, hanggang ngayon, nasa PAT pa rin tayo, physical agility test. So, ang paghahandaan lang natin para sa interview yung sa attrition quota. Now, ito yung question dyan. Bakit tinawag na attrition? Ang attrition ay mga pulis ng NCR na nag-retire, nag-resign, na-dismiss, nagkasakit, no? Namatay, yun. Ibig sabihin, pulis NCR yan. Pag tinignan mo lahat ng aplikante, karamihan, siguro nasa 60 to 70%, ang aplikante natin is not from NCR. No? Nakakakuha sila ng recommendation eh. Marami akong tinatanong, galing ng Region 1, Region 2, Region 5, Region 4, dito ngayon nag-a-apply. Ang tanong ko, tama ba na ilagay natin dito yung taga-ibang region o dapat bang taga NCR? Pero wala tayong magagawa dahil meron na nga silang recommendation from the LGU. Ngayon, ang aanuhin na lang natin kung fit ba sila. Kasi meron akong na-interview. Dito pa lang, preliminary pa lang. Tinanong ko, magiging Pulis Maynila ka ba? Bakit mo gusto dito? May alam ka ba sa Metro Manila? Ang sagot sa akin, sir, first time ko pala nga lang dito dumating sa Metro Manila. Pero, assuming nakapasa, ilalagay natin siya sa isang lugar. Pag-aaralan pa niya yung lugar. Sinisweldohan na natin siya, nag-aaral pa siya. Disadvantages yun para sa PNP. Kasi ang dapat doon, pag deployment, pwede na, alam na niya yung lugar. Baka kasi, may nga tinanong ako kung ano ang kalsada na to dito sa likod lang ng NCRPO eh. Taga-Tagig siya, dito siya Hindi nasagot, sir. Hindi nasagot, hindi niya alam yung ano na yan, kalsada na yan. So, sir, bukod doon sa ganung tanong, sir, ano pa yung mga possible na question na Pwedeng itanong sa final interview, sir? Sa final interview, usually, mag-uugat yun sa kanila, pagpapakilala nila. Pag sinabi nilang criminology ako, ang tanong ng panel niyan, about criminology. In relation sa In relation. Pag sinabi mong teacher ako, magtatanong kami kung tungkol sa pagtuturo. Kasi makikita namin kung mismo sa kurso mo pa lang, may capabilities ka na, kung pwede ka na. Kasi all around naman kayo eh, di ba? Kayong mga pulis, all around kayo eh. So, meron nga tayong aplikanteng medical technologist eh. Registered Registered. So, ito yung mga nakikita kong potential na pwede nating, hindi pwede natin, may gamit sa PNP. So, sir, saan naman yung mga possible na talagang nag-fail yung mga police applicants, sir? Sa neuro? Sa final, sir, ano yung mga possible na nag-fail yung applicant sa final interview, sir? Nag-fail yan kasi, unang-una, papasok ka, nag-memorize ka. Tapos, kabado ka. Dahil sa kaba mo, hanggang sa pangalan mo lang ang nasabi mo. Hindi nakakasagot, sir. Wala na, hindi. Kasi kumpleto yan eh. Ako si Juan de la Cruz, nag-aral ako ng ganito, graduate ako ng ganito, ang experience ako sa buhay ay ganito. Ganun dapat ang flow. Kaso nagme-memorize. Bumuti sana kung nagme-memorize, isang taong ka na nagme-memorize. Nagme-memorize yan a day before nung interview eh. So, masa sa ulo ba yun? Kaya alam na namin sa panel na pag nag-memorize yan, hindi na yan makakasagot. Pangalawa, paano niya i-deliver yung sagot niya? No? Pag delivery pa lang, may points na yun sa amin eh. No? Hindi ko nga siya minsan nire-require na English eh. Minsan sa Tagalog. Pero mas mahirap sa Tagalog kasi pag galing sa ibang probinsya yung ating aplikante, mas nahihirapan sila managalog. So, thank you, sir. Thank you. Thank you, Mau.
The views and opinions expressed by the hosts, vloggers, do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.